Hello, magandang araw sa lahat. Gerard Claudio here. Kamusta mga network marketers? I hope you guys are doing well. Blessed Monday, everybody. This is just a sort of a further explanation, no? Lalo na kung I want to make this video kasi marami na nag-register for March 6. Yeah, no? So this is a reminder for you. This will be a para at least meron ka lang what to look forward in our free training on March 6. So, ginawa ko yung training sa March 6 kasi I believe na makakatulong to sa marami mga network marketers na tingnan yung network marketing business nila in a different way. In a sense na paano sila nag-a-acquire ng mga sign-ups. At the same time, paano ba talaga ano, long-term na proseso. So marami naman kasing paraan paano ka makakuha ng pay-in sa network marketing. So kanya-kanyang style, kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang mga labels. And gusto ko lang din i-address actually one thing. I actually posted, may pinost akong meron akong pinost na statement last time. I think it was Friday. Sabi ko, hindi dropshipping ang network marketing. Yung statement. And na-realize ko maraming mga nag-react na mga network marketers sa comments. Gusto ko lang ipaliwanag din, no. Kung na-trigger kita, I'm just making a point out of it. Pero kung open ka na mapaliwanag ko yung reason ko kung bakit ko nasabi yon, then that makes me now. So, bakit ko nasabi na hindi ko kina-consider na dropshipping ang network marketing? I understand, makita ko yung mga comment, napaka-pare-pareho lahat ng mga sagot nila eh. Like, and it's really strange how kahit ako na-convince nung time na yon na gamitin din yung word, yung phrase na dropshipping. And we bring people in and sinasabi dropshipping business to. And the way we explain it ganito, it's more on the delivery. Like, wala kang kumbaga, all you have to do is to put their order, or even sila na yung mag-order, tapos wala ka nang kailangan gawin. Kumbaga, yung company na yung magpapadala sa kanila. Kaya nasabing dropshipping. Pero gusto ko lang sabihin na hindi yun yung mode of, it doesn't define the whole business model. Kung ang business model, meron kang levels of income from the people na pupasok sa organization mo, hindi dropshipping yon, network marketing yon. Okay? Now, may nabasa pa ako doon na sinabi nila na hindi, kasi pwede ka naman pumili kung gusto mo mag-dropshipping, pwede kang mag-network marketing. Pero ito lang yung sabihin ko sa inyo. Ito lang tanong ko sa inyo, ha? Pagpasok ba ng prospect o pagpasok ba ng pay-in mo, tinuturuan nyo sila ng dropshipping? And I believe 99% or if not 100% of your training is gearing towards network marketing. What's another thing that I don't agree with is yung sasabihin na dropship, hindi ako nag-agree dito. Sasabihin na dropshipping yung business, yung result magpapakita ng cheque. Oh guys, hello, ganito, galing to sa dropshipping business ko. Papakita yung sasakyan, galing to resulta ng dropshipping, katas ng dropshipping. Ito yung bahay ko, katas ng dropshipping business ko. Pero, yung cheque na yon, yung income na yon, yung sasakyan na yon, hindi siya galing sa dropshipping actually ng model ng loob ng company. In fact, galing siya sa pagre-recruit. Na yung nag-recruit siya. And then, of course, may mga products and they sold the products. And in fact, yung stocks na kinuha mo sa company, paliwanag ko to di ba may package? So yung stocks na kinuha mo sa company, sa'yo yun, di ba? Tama? Hindi na dropshipping yun. Bakit? Ikaw na magde-deliver nun eh. Nag-guess nyo ba? Di ba nasa yung stocks? O halimbawa, maybe 14,000, 20,000, or 15,000, or 25,000 worth of products. Or iba sa inyo, nag-upgrade pa. 31 heads, o 500,000, 350,000. Tapos sasabihin na dropshipping, nasa sa yung stock, tapos ikaw yung nagbibigay sa mga tao. Hindi dropshipping yun. And wala namang problema kung kumita ka na malaki, tapos network marketing mo siya nakuha. Galing sa volume ng sales na nakuha ng team mo. Pero kung galing yan sa team volume, income na galing sa volume ng team, at saka income na galing sa pag-recruit or hindi yun dropshipping, network marketing yun. And hindi naman masama yun eh. Tama? Pero if you label that as dropshipping, if you label yung income mo dropshipping, pero totoo, network marketing siya, para sa akin, opinion ko, deception yun, deceiving yun sa prospect. Nang di-deceive tayo ng prospect. Kaya, and ako sabihin ko sa inyo, before, tinuruan din kami niyan. Kasi talagang patok na patok ang dropshipping na label or term eh.
Pero lately, na-realize ko, parang, eto pa yung isang impact nito, guys. No? Isang impact pa is, yung papasok na prospect mo, yung pay-in mo, majority dyan, mataas ang attrition yan. Bakit? Kasi, hindi naman yan yung pakay niya eh. Akala ng prospect, pagpasok niya dun sa loob pagpasok niya dun sa loob ng team, bibigyan siya ng website, back office, hindi makikipag-usap sa tao, hindi makikipag-ano. Pero kung nakikipag-usap ka sa tao, tapos tinatry mo yung tao na mag-join sa'yo, hindi dropshipping yun, network marketing yun. Hindi naman masama yun. Tama? Kaya I hope, sa mga nandito sa akin nakikinig, kung gusto mo ng maayos na paraan ng pagda-network, kaya siyang gawin ng tama. Para sa akin kasi hindi siya maayos yung ganun eh. Sa akin, opinion ko lang naman yan. Again, you can disagree with me. Kanya-kanya naman tayo dito. Pero kung ako pakikinggan niyo ako, gusto kong maliwanag sa tao. Ngayon, kapag nagtanong yung tao na, ano ba to, network marketing ba yung business na ina-offer mo sa akin? Sasabihin ko lang, ano bang opinion about network marketing? And then, saka ko explain, yes, network marketing siya ito. May experience ka ba? So, kaya mo namang kausapin yung tao ng maayos. Kaysa sa later niya na malaman, dahil hindi maliwanag yung pagkakapaliwanag sa kanya, pagpasok niya dun sa team ninyo, papasok siya, tapos pagpasok niya sa team ninyo, sa kanya malalaman ng network marketing, sa tingin niyo anong mararamdaman? And I believe majority of you, ganyan yung naging experience. It's just so happen na some of you na nandirito is ganito yung mindset nyo. Anyway, nandirito na ako. Tama? Anyway, nandito na ako, okay naman. Or at some point, hindi ka lang talaga aware na may difference. Kasi pinilawanag sa'yo, wala naman difference. Pero sasabihin sa akin na hindi hybrid kasi to eh. Kumbaga, hybrid model to. Hybrid model lang ano? Tapos meron pang isa nag-comment. Maliwanag ko lang to para at least, ano tayo. Itong nag-comment na isa, this guy tries to insult the company that I belong with. He doesn't even know my company. I understand na proud siya sa kumpanya niya. And he's kind of like, kayo kasi traditional MLM kayo, kasi makabago. Kami makabago. Alam mo ba, gusto ko lang sabihin na yung company na nabilong ako is one of the most innovative company in the market. Pero kung para sa kanya, tapos may sinabi pa siyang cash on delivery. Kung sa kanya, innovative na ang cash on delivery. Alam mo, parang, I'm sorry to say this, parang yun na yung definition mo ng innovation. Parang, nothing against it. No? I'm happy you have unique selling proposition, something to say to your prospect. Pero you try to demand the company that I belong. You don't even know how the company is investing on. And innovation doesn't only, hindi lang siya dahil sa mode of delivery again. Innovation has a lot of aspect. Tama? So, even, alam nyo ba, I mean, ito, hindi sa binibenta ko ideas. I'm not selling this idea with, I'm not selling this yung company ko. Just trying to explain things na yung company na nabilong ako has been in the market for more than 30 years. And a lot of, and nagulat ako kasi marami ako nakikitang mga presentations na kinukumpara yung company namin. It's like, eto traditional, kami bago. Pero kung titinan mo sa kanila, anong bago sa inyo? Parang wala naman. Tama? And you're trying to sell the idea na kami traditional, where hindi nyo nga alam kung how the company has been improving and innovating. Pero ito lang side comment ko dito, ha? Actually, kahit anong innovation ng company, kung ang mga network marketers will remain to the old style and traditional, hindi sila mag-i-improve, it's not the company that's not innovating, it's the distributors. So kaya ikaw, nakikinig ka ngayon sa akin dito, I don't know, maybe your company has been in the market for so long, matagal na, or bago, it doesn't matter. Kailangan ikaw mismo as a network marketer, mag-improve ka. So, iangat mo yung sarili mo in a way na aralin mo ang pag-network. And kung hindi ka pa naka-register sa March 6, register ka because we're gonna talk about paano ba ng ano. I will call this the 3-step rejection-proof system. Hindi ko sinabing rejection-free, but rejection-proof. Magkaiba yun. Okay? And para sa akin to, nakatulong na malaki sa akin network marketing. If I didn't learn all of this, baka ngayon wala na ako sa network marketing. But I'm just grateful of this principles na ituturo ko sa March 6, 9 p.m. Philippine time. March 6, this coming Friday, 9 p.m. Philippine time. I'm just appreciative about this idea kasi ito yung nagpaangat sa akin sa network marketing. Maraming mga network marketing leaders ako nakilala na hindi na naka-recover. Bakit? Kasi napag-iwanan na sila. Hindi dahil sa hindi sila magaling. Iba sa kanila, hindi na nila kinaya yung pag-i-innovate kasi napagod na burnout na. I even have one topic, kung hindi nyo nakita, you can go back to my content about network marketing burnout. Wala na silang drive na mag-innovate. And
Of course, kanya-kanya naman tayo ng pacing, tsaka kanya-kanya tayo ng mga decision. Pero personally for me, na-realize ko na ito yung pinaka-difficult na part. Lalo na kung matagal ka na sa pag-network. What I mean by that? Ang pinaka-difficult na part, lalo na kung matagal ka sa pag-network, yung babaguhin mo yung nakagisnan mo na feeling mo, ito lang yung tama. Make sense? And I've been in this business for more than 10 years na. And I am so tired of meetings and trainings na puro lang guilt tripping tsaka power tripping na wala malang system or strategy na tinuturo. Puro lang patirinig. Like, hindi na kinikinig, JLLA kayo dapat, mga ganun. Parang, okay, yeah, I'm here right now. Tell me what to do. Tell me exactly what to do. Tell me exactly how to do this. Tell me exactly how to win this 2026 and beyond. Do I make sense? And maraming mga network marketers na tumagal sa pag-network dahil sa wala silang na-rediscover na sagot kung paano nila masolusyonan ang mga challenges sa network marketing business nila, they decide to stop. Tumigil lang sila sa pag-network. And kasi hindi rin sila maka-voice sa mga uplines because their uplines might have a different discarded that might not be applicable right now in our generation. And you cannot voice it out kasi lalo na, di ba? I mean, you know this, like, kung wala kang resulta most of the time, those who has results, matagal na sila sa pag-network, sila yung may boses. So, you can't really speak on that. So, walang movement. So, ano yung tuturo ko sa March 6? Sa March 6, I'm gonna teaching you all these 3 principles or 3 steps na natutunan ko personally. I don't want to use the word by accident. Hindi ko sabing by accident, but rather, nakatulong talaga sa akin. I'm operating right now 100% online. And marami mga network marketers, hindi sila sanay sa online. Marami mga network marketers, hindi sila sanay sa online. And they often discredit the online aspect of the business. Palaging sinasabi, hindi ka makakabil ng network marketing ng online. Siguro hindi lang marunong. Yun na naman yung akin. With all respect naman. Naunawaan ko naman na may mga kanya-kanya tayo may mga kanya-kanya tayong nakagisnan. I understand that offline has its purpose. Lalo na kung fellowship, relationship building, mahalaga yan. Even sa team namin, nagaganon kami. Pero yung hustle talaga na pagbe-build, online. Kasi ganito lang yung concept ko, no? Kung offline, kung hindi nag-work ang online, bakit tayo nagre-recruit ng mga OFW? Paano mo sila masusupport? Tama? If ang prinsipyo na ituturo ninyo is offline lang talaga ang way, tama? Hindi nyo ma-embrace yung online, huwag tayong mag-recruit ng mga sa ibang bansa. Do I make sense? Agree ba kayo? I don't know, you're learning, guys. Are you learning? Type nyo nga learning dyan sa may comment kung natututo kayo sa sinasabi ko. I'm just sharing to you these things, no? I'm just sharing to you these ideas. Type nyo nga learning, type nyo yes, hello, mag-comment kayo dyan, no? So I just wanna, I'm just saying these things, no? Anyway, so kaya ako napadpad sa ganitong klaseng way of building network marketing. And I want to share this with you guys. Regardless of your company, product, or compensation plan. I'm open to share these principles with you. Para makatulong sa'yo. Kasi sa totoo lang, ito lang yung prinsipyo ko eh. Ito lang naman yung prinsipyo ko. It doesn't matter kung ano yung affiliation mo. Pinatawad ko na yung mga nang-insulto sa akin dito sa comments. Wala akong problema sa inyo. I respect your hustle. Tama? Yung mga messages nyo sa comments na trying to lift up, to put down whichever company or kung ano man dyan, I respect your hustle, guys. Just, don't worry, I understand you completely your hustle. Kaya nyo nasabi yun. Pero sa akin kasi, it doesn't matter what company or affiliation, basta legit ka na network marketing. If we will strip away every labels of network marketing, if we will strip away your company, if we will strip away everything, isa lang naman yung nakita ko. Lahat tayo may pangarap. Agree ba kayo? Lahat tayo may pangarap. All of us, we have goals, we have dreams, we have desires. Hello, Adora Aguis. Hello, Catherine. Hello, Ma'am Kat. Kamusta? Do I make sense? And sa totoo lang, ang dami kong mga estudyante sa mentoring, iba't ibang company, guys.
I am mentoring I have one-on-one mentorship. I love it. I think that's one of the that kung meron man akong program na ni-launch, yung one-on-one mentorship talagang pinaka nagustuhan ko. Sa totoo lang. Kasi I get to know the person on that personal level. Doon mo marirealize na yung mga yabang ng ibang mga network marketers sa labas, naintindihan ko yung hustle nyo eh. Of course, parang kailangan yung i-feel na walang ibang pinakamagaling ko ng kumpanya nyo. Nandun na ako, respeto ko kayo, huwag kayong mag-alala. Nagets ko yun. Tama? Nagets ko yun. Nagets ko yung grit, nagets ko yung drive ninyo sa pag-network. No? You don't have to explain that. Pero at the end of the day, alam nyo, if you would go into the personal level of these people, may mga takot, may mga pangamba, may mga ang tawag dito, may mga hesitations. What I love about my students sa one-on-one mentorship ko, I get to teach, I get to guide them, I get to really coach them on a personal level. I love that. Yun ang gusto ko. So gusto ko lang sabihin to na, ang gusto kong sabihin sa inyo guys is ganito. I don't care which company you belong. I mean, if you would want to join me, why not? Diba? Message me, let's have, okay, if you want me to be your lifetime mentor, you don't have to pay me mentorship fees. Message me. Okay? If you want, you join my company, join our team, let's hustle together. Okay yun. Pero if you think, Gerard, I don't think I will like your company, I think walang problema yun. Nag-gets nyo ba? Like, just, ganun lang talaga yung mindset ko. Bakit? Kasi, bawat isa sa atin may kanya-kanya tayong mga, kanya-kanya may pangarap lang talaga eh. And if I ask people on the personal level, talagang nahahabag ako sa mga kwento ng mga network marketers, ba't sila nag-network marketing? Sa totoo lang. Nahabag lang ako. Nahabag in a sense na, grabe yun pala yung reason ba't ka nag-network. May mga kilala akong mga naniwala sa upline, naglabas ng gitong pera. Biglang wala. Alam mo yun? Like, wala rin nangyari. Yun yung na-realize. So sabi ko, okay, that's why they seek my mentoring. Coach, ayoko mag-quit. Laki na nilabas ko dito. Go, let's go. Gawin natin yan. Ang goal ko sa'yo, bumawi ka dyan. Tama? Yun ang akin. Okay? So anyway, mag-ano ako dito. Hello, Adora, Ma'am Kat. Hello, June. Kay Coach, simula kumuha ako ng course mo. And first MCO sa network marketing. Malapit ko na makuha. Congratulations, June. Tuloy-tuloy lang. Good job, good job. Congrats. Nice, good to hear that. Hello, Ma'am Loida. Yes, one-on-one coaching is still better. Yes. Perfect. Nice. I'm happy for your progress, guys. Congratulations. Keep it up. Alright, so nag-gets ba yung sinasabi ko? So anyway, going back, so that's gonna happen in March 6. Kung naka-register ka na, okay na ba? Okay, type sa my comments, registered. Okay? Kung naka-register ka na. And kung hindi pa register ka, meron dyan sa bawat may button. No? So these are 3-step rejection-proof system that na-learn ko, na-figure out ko. Okay? Anyway, so those people who think that they could hide the labels na network marketing sila and all. I don't know. Like, personally for me, hindi talaga benta na sa akin ngayon yun. I tried things, guys. Hindi talaga siya. Kung gusto mo na duplication, kailangan sa step 1 pa lang alam ng tao kung anong pinasok niya. Ilan naman niya akin. So, tuturo natin lahat yan sa March 6. You'll be surprised. Anyway, another one, this is not part of my topic. Yung meron ba ditong mga taga Middle East? Type mo nga dyan Middle East. Kung nasan ka sa Middle East, okay lang ba malaman? I'm praying for you guys. Yung mga network marketers na nasa Middle East. Actually, ang daming mga network marketers sa Middle East. Na-realize ko lang, marami pala talagang OFW sa Middle East. And I'm praying for you. I hope you guys are safe. Yung mga taga-UAE, maybe yung mga taga-Bahrain, yung mga, sino pa ba yung mga basta within, malapit sa Iran, no? Ingat kayo, no? Yung mga taga-Qatar. Yan. I think Saudi hindi naman ata. I think Saudi was hit. So, ingat kayo. Yung mga taga-Israel natin dyan, ingat kayo guys, no? At the same time, gusto ko rin kayong i-encourage. This is something na should drive you to do network marketing seriously. Kasi, bakit ka ba nag-network marketing kung OFW ka? Kasi gusto mo makauwi sa Pilipinas for good, di ba? Agree ba kayo? Type nyo nga agree. Ang reason kung bakit ka nag-network marketing, gusto mo makatire sa Pilipinas for good. And I'm praying to see everyone
na dumating kayo sa ganung level na talagang makapag-for good ka sa Pilipinas. Yan ang gusto nating makapakita sa inyo. So, yung mga nangyayari dyan sa Middle East, I hope it will turn out more of a motivating part sa'yo rather than fear. Okay? Clear ba? Tama ba? So may mga Middle East natin dyan, mga kababayan. Type yung nga dyan kung nasan kayo. And gamitin mo yung nangyayari ngayon to really remind you na no, I have to take this business seriously. Kasi no matter what happens, you can go home. Pag uwi mo sa Pilipinas, at least meron kang pagkakakita na established. Gawin mo na siya. Don't slow down. Wag mag-overthink. Do what you need to do. Do what you can right now and improve your skill set. Build your business one day at a time, 1 week at a time, 1 month at a time. Alam mo yun? Build it fast, build it solid, do it in ethical way. Para pag uwi mo, no matter what happens, may uuwian ka na business. Agree ba kayo? Type nyo nga agree. Hello, Merly Aloba. Magandang araw. You're interested with your topic? Yeah, kung hindi ka pa naka-register, Merly, nandito sa may comments, may pinned comment, may pinned post ako dyan. Register ka na dyan for March 6. Hello, Warlito Panzo. Magandang araw. Kamusta? Tama? So, maraming mga, gusto kong sabihin to na maraming mga uncertainty na pwedeng mangyari in the future. Hindi natin hold, guys. Ako, I'm a Christian by faith, for those who doesn't know. I believe na ang buhay ng tao nasa kamay ng Panginoon. No? From a macro principle, ang Panginoon ang nag-hold ng lahat ng bagay. So, we has ability to decide whatever we have right now, no? So, gamitin natin to instead na ma-anxiety ka sa mga nangyayari sa paligid mo right now, or maybe, I don't know, baka yung bomb nasa gilid mo or ano man nangyari dyan. Kung ano man na nangyayari, naway gamitin mo to bilang motivation more. You fuel your motivation, you say, I just can't play with this business. I have to take this seriously. Hindi ko pwedeng laruin lang tong negosyong to. Kailangan seryosohin ko na to. And I hope yun yung nagiging drive at saka movement mo right now sa pag-network. Understanding na hindi assured na possible bukas mag-alert ang Philippines and kailangan lahat ng OFW umuwi kasi for your safety. Tama ba? Agree ba kayo? No? Sel Salvani, hello, kamusta? So that's one thing na gusto kong yan. Yan yung isang bagay na gusto kong i-encourage sa bawat isa na nandito. Okay? Or hindi man necessary na nasa Middle East ka. Hindi man necessary na nasa Middle East ka. Possible, nasa ibang bansa ka or nandito ka sa Pilipinas. The same principle applies Ano ibig kong sabihin? Hindi ka assured ng bukas. Hindi assured ang bukas. Ang ibig kong sabihin, kung ano yung meron ka ngayon, itodo mo na ngayon. Kasi hindi guaranteed ng bukas What you have is today. Yung nangyari, wag mo nang balikan yung mga pagkakamali, kung ano man nangyari. Tapos na yun Pero ano yung gagawin mo ngayon ang mas mahalaga? Tama? Yung future, saan na yun? Kaya nga sabi sa Bible, do not worry about tomorrow because tomorrow has its own worry. Do it make sense? So yun yung akin. And I want to encourage everybody that kung ano yung energy, effort, focus na meron ka ngayon at sa tingin mong kaya mong maipasok, may gawin talaga, itodo mo talaga, maniwala kayo, habang okay pa. Kasi ang buhay, guys, taas baba yan Tama? Taas baba ang buhay. So kung okay ka pa ngayon, wag ka nang, kumaga ang point, ang gusto ko i-point out is, wag mong bagalan kung kaya mo lang bilisan. Tama? Anong ibig, paano practical application? Kung kaya mo makausap sa 5 tao sa isang araw, bakit mo babagalan mag-iisa ka lang sa isang linggo? Do I make sense? Kung kaya mong itodo. Tama? Kung kaya mong makipag-usap sa prospect ng 5 sa isang araw, nagte-training ng team mo, kasama ng, maybe mag-mentor ka ng isa sa isang araw, under your team, onboarding ka o mag-NDO ka ng bago in one day and every day ginagawa mo ngayon. Bakit mo siya isi-spread na babagalan mo siya? Nakuha niyo ba yung ibig ko sabihin? Kasi speed ang isa sa mahalagang factor ng negosyo natin. Okay? So, yun ang akin naman. Are you learning? Natututo ba kayo? Type nyo learning, no? Nasa Hong Kong pala si Sel. Ingat dyan, Sel, no? Again, marami akong mga student. Even sa mentorship ko, marami akong mga OFW na mga na may mentor. Na-appreciate ko lang talaga yung gigil. Kahit ako na-inspire ako Sabi ko, grabe no, these people are really willing to look for answer in their business. Amazing.
Nakaka-amaze. Meron naman ako mga ibang nagpa-follow dito. They try to discredit what I was doing. Hindi naman problema. If this is not for you, this is not for you. Walang problema yun sa akin. Tama? May mga nagme-message sa akin, sa amin, libre training, libre mentoring. Sinabihan ko siya, sabi ko, alam mo, hindi naman bago yan. Of course, kung decente yung company, tsaka decente yung community, meron talaga. Pero what do you get from that free training? Motivation? Mindset? Meditation? Law of attraction? Tama? I'm not questioning that. It's just, libre training, anong training? Was there a specific tactic or strategy na naituro? Tama? Yun yung tanong dun eh. May nagme-mentor sa'yo, yes, okay, good, go ahead. Kung merong strategy, tactic, even in our team, very detailed kami dyan, go ahead, move, do it, diba? Anyway, are you learning, guys? Natututo ba kayo? So anyway, yan. For those na nag-register for March 6, go ka, watch your email. Kung hindi ka nakakatanggap ng email, register ka. Make sure your email is nakakatanggap ng email, guys. Make sure yung email na ilalagay mo nakakatanggap ng email kasi doon ko ibibigay sa'yo yung Zoom link. Maliwanag ba? Huwag ka magre-register for March 6 nang hindi mo nilagay yung email na nakakatanggap ng email. I know may mga emails kayo na napuno na. Alam mo yung mga ganun. So just get some emails that you can really accept. So doon kayo sasend yung Zoom link. Okay? So anyway, yun lang naman for me. I'm so positive about network marketing this year. There are other network marketing companies na challenge sila. No? May mga challenges ang ibang mga network marketing. I had some na nakakausap ko mga leaders doon. Maybe yung company nyo has been nasangkot sa mga controversy right now. Maraming mga maayos at saka good network marketers din sa companies na yun. So I hope guys maka-survive kayo on mag-okay mga issues. Alam mo yun, like just keep going if you think it's necessary for you for that. So maraming mga challenges sa mga iba't ibang network marketing companies. But I'm positive for everyone. Basta gawin siya ng tama. I just figured out that marami pala talaga mga sistema na ginagawa sa network marketing that needs a lot of improvement. And yung mga improvement na ini-implement ko sa team ko actually, sabi ko, grabe no? Like, if I just knew these things years back, I could have had solve all the problems that I had before. Like, syempre, may mga problema pumapasok sa network marketing business mo. Kaya guys, hindi naman ako yung pinakamagaling. I'm creating all of this content kasi this comes from my personal experience sa pagna-network. Ang galing to guys sa mga personal experiences ko sa pagna-network. Naniniwala ako if I could share these principles and insight with you, regardless again kung nasa ka mang company, product, or compensation plan, malaki may tutulong sa'yo. Okay? Anyway, yun lang naman. That's all for this. So, kung hindi ka pa naka-register, register ka for March 6. That's 9 p.m. Philippine time this coming Friday. God bless everybody. You guys are all amazing. Bye-bye.